Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Selos ang dahilan. Buhay ang naging kabayaran. Yan ang sinapit ng dalawang mga babae sa ating kwento ngayon matapos silang paslangin ng kani-kanilang mga asawa. Marahil nagtataka ka kung paano nauwi sa karumal-dumal na krimen ang dating masayang pagsasama ng isang mag-asawa. Dahil ang mga misis na ito ay nahuli sa akto ng kanilang mga mister habang kasama ng mga babaeng biktima ang kanilang mga kalaguyo. Ano ang gagawin mo kung sakasakaling nakita mo ang iyong asawa na kasama ang kanyang kalaguyo sa kama? Para nga sa una nating kwento, kilalanin natin ang babae na si Imelda Yuna Francisca, 32 years old. Mula sa pamilya ng mga negosyante si Imelda, kaya habang siya ay lumalaki, tumatak na sa kanyang isip na siya ay magiging negosyante din. At ang pangarap naman na ito ni Imelda ay natupad nang itinayo niya ang kanyang sariling beauty salon sa East Java, Indonesia. Naging matagumpay naman ang negosyo na ito ni Imelda. Taong 2018 naman nang nakilala ni Imelda ang lalaki na si Ahmad Fauzi, 47 years old, na may isang maliit na construction business. At kahit nga medyo malayo ang agwat ng kanilang mga edad, nahulog ang loob ni Imelda kay Ahmad. Hindi nagtagal, ikinasal na nga sina Ahmad at Imelda at nabiyayaan ng dalawang mga anak. Taong 2023 naman nang bumaba ang kita ng maliit na construction business ni Ahmad. Nang panahon din na ito, napansin na ng lalaki na madalas late umuwi ang kanyang misis. At ang hindi nga alam ni Ahmad, si Imelda ay may karelasyon na palang ibang lalaki. Ang lalaki ay kinilalang si Agus Wisni, 30 years old. Isang delivery rider na mga supplies na ino-order ni Imelda para sa kanyang salon. At dahil nga laging nagkikita, lihim na nagkaroon ng relasyon sina Imelda at Agus. At dahil nga sa stress sa kanyang negosyo, hindi maiwasan ni Ahmad na pagbalingan ng kanyang galit ang asawang si Imelda. Kaya naman madalas na magkaroon ng alitan ang negosyante mag-asawa na madalas ngang mauwi sa sakitan. May mga pagkakataon pa nga na hindi na umuwi si Imelda kapag sila ay nag-aaway ni Ahmad. At sa loob nga ng isang linggo, hindi na din madalas makita ni Ahmad ang kanyang mga anak dahil dinadala ito ni Imelda sa bahay ng kanyang mga magulang. Samantala, malaki naman ang ibinaba ng timbang ni Ahmad na nagkaroon ng problema ang kanyang negosyo. At October 2023 nang nakarating kay Ahmad ang impormasyon na may ibang lalaking laging nagpupunta sa salon ng kanyang misis. Agad na kinompronta ni Ahmad si Imelda tungkol sa chismis na ito at sinabi lang ng babae na iyon ay delivery rider lamang. Patuloy naman ang pagbagsak ng negosyo ni Ahmad. Bagay na labis nga ang dinamdam ng lalaki. Imbis na pagtuunan nga ang problema nila ni Imelda at buuin ang kanilang pamilya, naging mas mahalaga para kay Ahmad ang kanyang negosyo. Sinubukan nga ni Ahmad ang lahat para muli itong lumago subalit siya ay bigo. At sa pagkakataon na ito, kumalat na din ang mga sabi-sabi sa kanilang lugar na kaya umano minamalas ang negosyo ni Ahmad ay dahil siya ay niloloko ng kanyang misis. Usap-usapan na nga sa kanilang lugar na siya ay iniiputan sa ulo ng kanyang sariling asawa. Agad ngang naniwala si Ahmad sa sabi-sabi na ito. Kaya naman ng October 21, 2023, sinundan niya ang kanyang asawa simula nang isinarin nito ang kanyang salon. At kitang-kita nga ni Ahmad si Imelda na nagpunta sa isang motel at sinundan niya ang babae papasok sa motel. At sa tapat nga ng motel, nahuli ni Ahmad si Imelda na may kausap na lalaki at pumasok nga sila sa loob. Nag-antay nga ng mahigit 30 minuto si Ahmad bago siya nagdesisyong pumasok sa loob ng motel. Agad nga tinanong ni Ahmad sa staff ng motel ang room number ni Imelda. Nung una, ayaw nga sabihin ng staff ang numero ng kwarto ni Imelda. Pero ibinigay niya din kalaunan ang room number kay Ahmad nang tinakot siya ng negosyante gamit ang isang kutsilyo. Dali-dali ngang umakyat ng hagdanan si Ahmad papunta sa third floor.
At nang narating na ni Ahmad ang kwarto kung nasaan ang kanyang asawa, pwersahan niya itong binuksan. At sa loob nga ng kwarto, tumambad kay Ahmad ang kanyang misis na si Imelda at ang kalaguyo nitong si Agus. Nahuli sa akto ni Ahmad ang kanyang asawa at ang lalaki sa ibabaw ng kama. At dahil nga sa bugso ng damdamin ni Ahmad, sinaksak niya si Imelda at Agus. Agad ding bumaba si Ahmad at tumakas sakay ng kanyang maliit na delivery truck. Nagpanik nga ang roomboy at staff ng mga motel nang nakita ang mga patak ng dugo. Agad nga silang tumawag ng mga pulis at ambulansya. Subalit bigong mailigtas ng mga paramedic sina Imelda at Agus. At sila nga ay idineklara ng wala ng buhay. Samantala si Ahmad naman ay umuwi sa kanilang bahay at natulog na tila ba walang nangyari. At October 22, 2023 ng umaga, nang tila nga nahimasmasan na si Ahmad sa kanyang nagawa at tinawagan niya ang ama ni Imelda. Sinagot naman ng ama ni Imelda ang tawag ng kanyang manugang. At sa tawag, agad na umamin si Ahmad at sinabing napatay niya si Imelda at ang kalaguyo nito sa loob ng isang motel. Nang mga oras na ito, pinaniniwalaan nga ni Ahmad na ang pangangaliwa ng kanyang asawa ang nagdadala ng malas sa kanyang negosyo. Agad namang sumuko sa mga pulis si Ahmad at ikinuwento ang buong pangyayari. At kahit nga nakagawa na si Ahmad ng krimen, tila walang bakas ng pagsisisi sa kanyang muka. Pinaubaya nga kalaunan ni Ahmad ang kanyang negosyo sa kanyang nakababatang kapatid. At ay nga sa salaysay ni Ahmad sa mga pulis, sinabi niya kahit sino man daw ata ang makakita sa sarili niyang misis kasama ang kanyang kalaguyo sa ibabaw ng kama ay gagawin din ang kanyang nagawa. Agad ngang kinasuhan si Ahmad ng 2 kaso ng murder. Ang dating ngang negosyante ay ikinulong habang naghihintay ng kanyang trial sa korte. Nagsagawa din si Ahmad ng maikling reenactment ng krimen habang siya ay nakakulong. At sa trial nga ni Ahmad sa korte ng May 2025, siya ay nahatulan ng 20 years na pagkakakulong para sa pagpatay niya sa kanyang misis na si Imelda at sa kalaguyo nito na si Agus. Ang pangalawang babaeng biktima naman sa ating kwento ay kinilalang si Eka Fatmawati o tawagin nating Dewi, 34 years old. Sa East Java, Indonesia ipinanganak at lumaki si Dewi. Nang nagdalaga na si Dewi, siya ay umalis sa poder ng kanyang pamilya at nagtrabaho. Gusto kasi ni Dewi na maging malaya mula sa konserbatibong pagpapalaki ng kanyang mga magulang. Habang nagtatrabaho, nakilala nga ni Dewi ang lalaki na si Abdul Razak, 35 years old na isang mekaniko. Madiskarteng lalaki si Abdul. Wala mang kakayahan ang kanyang mamagulang na siya ay pag-aralin, siya ay nagsumikap para maging isang mekaniko. Araw-araw nga siyang nagmamatsyag sa mga paggawaan ng motor at sasakyan para malaman kung paano magkumpuni ng motor at kotse. Hindi nagtagal, kinuha nga si Abdul bilang tagalinis sa isang car shop. At sa pagdaan nga ng panahon, naging assistant na si Abdul ng isang mekaniko. Madaling matuto si Abdul kaya naman agad niyang natutunan ang pagkukumpuni ng mga sasakyan. At dito na nga natanggap si Abdul bilang isang mekaniko. At kalaunan nga, naging malapit sina Abdul at Dewi sa isa't isa. Hindi nagtagal, ikinasal ang dalawa at nagkaroon ng isang anak. Nagsumikap nga si Abdul na makabili ng isang bahay sa Geri Housing Village para sa kanyang mag-ina. At puno nga ng pagmamahalan ang naging pagsasama ni na Abdul at Dewi kahit na simple lamang ang kanilang pamumuhay. Pero taong 2025, nang napansin ni Abdul na may kakaiba na sa kanyang misis. Para kay Abdul, nag-iba na nga ang pag-uugali ni Dewi at nababawasan ang sweetness ng misis sa kanyang mister. Naging madalas na din ang alitan na mag-asawa kahit na simpleng bagay lamang. Nagduda na nga din si Abdul kung bakit bumili pa ng isang cellphone si Dewi kahit na maayos pa ang kanyang ginagamit na cellphone. Paliwanag naman ni Dewi sa kanyang mister, ang isa pang cellphone ay gagamitin niya para sa kanyang gagawing negosyo. Hindi nagtagal, nakarating na din kay Abdul ang mga sabi-sabi ng kanyang kapitbahay na may kalaguyo ang asawa niyan si Debbie.
Bagay na hindi naman pinaniwalaan ni Abdul dahil para sa kanya, to see is to believe. At ang lahat nga ng pwedeng gawin ni Abdul ay kanyang sinubukan para manumbalik ang matatamis nilang pagmamahala ni Dewi. Si Dewi naman ay itinuon na lamang ang kanyang atensyon sa kanyang maliit na negosyo online. Kaya naman iba't ibang produkto ang itininda ni Dewi. Buo naman ang suporta ni Abdul sa kanyang asawa at may pagkakataon nga na inihahati niya pa si Dewi kapag makikipagbintap ito sa kanyang mga buyer. At April 1, 2025 nang sinamahan ni Abdul si Dewi na mag-deliver ng kanyang mga paninda sa isang buyer na ilang kalye lamang ang layo mula sa bahay ni Dewi. At habang nasa loob nga ng kotse, nakita ni Abdul sa salamin na lalaki pala ang buyer na ka-meet up ng kanyang asawang si Dewi. Labis nga ang selos ang naramdaman ni Abdul habang pinapanood sa malayo ang tila naglalandian niyang asawa at ang buyer. Matapos nga ang meet-up, agad na kinompronta ni Abdul si Dewi tungkol sa lalaking buyer nito pero iginiit ng babae na customer lamang niya ito. At April 21, 2025, habang nagtatrabaho si Abdul, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigan. Tinanong ng kaibigan ni Abdul ang lalaki kung may problema ba si Abdul sa kanyang asawa at sinabi naman ni Abdul na wala. Sunod ay sumagot naman ang kaibigan ni Abdul at sinabing ang misis ni Abdul na si Dewi ay may kasamang ibang lalaki na nakasakay sa isang motor. Agad namang nagdilim ang paningin ni Abdul at naalala ang mga chismis na may kalaguyo ang kanyang misis. Nagmamadali ngang umuwi si Abdul sa kanilang bahay at pagdating niya nga sa kanilang bahay, wala doon si Dewi. Ayon sa anak nilang mag-asawa, umalis daw ang kanyang nanay para bumili ng tubig. At sa loob nga ng bahay, nakita ni Abdul ang isang cellphone ng kanyang misis. At mukhang iniwan ito ni Dewi nang siya ay umalis. Agad namang kinalikot ni Abdul ang cellphone ng kanyang asawa at dito na niya nga nakita ang isang numero na palaging tinatawagan ni Dewi. Muling umalis si Abdul ng kanilang bahay at pinuntahan ang kaibigan niya tumawag sa kanya. Nakiusap nga si Abdul sa kanyang kaibigan kung pwede ba niyang hiramin ang cellphone nito at pumayag naman ang lalaki. Agad na tinawagan ni Abdul ang numero mula sa cellphone ng kanyang misis. At nagulat nga siya na ang sumagot sa tawag ay ang kanyang sariling misis na si Dewi. Sa pagkabigla nga ni Abdul, hindi na siya nakapagsalita at umuwi na lamang sa kanilang bahay. Inantay niya nga si Dewi na umuwi subalit hindi umuwi ang kanyang misis. Napaisip na lamang si Abdul kung nasaan nga ang kanyang misis na mga oras na iyon at dito na niya naalala ang address ng customer ni Dewi na minit up nilang mag-asawa. At April 2022 ng umaga, ang tahimik na Geri Housing Village ay nabulabog dahil sa mga sigaw ng isang babae. At ang ibang mga residente nga ay hindi na napigilan pang lumabas sa kanilang mga bahay para silipin kung saan nagmumula ang tili ng babae. At sa isang kulay pink nga na bahay, lumabas ang isang lalaking mahaba ang buhok. Ang lalaki nga ay may dalang itak at may mga bakas ng dugo ang kanyang damit. At bigla ngang sumigaw ang mga lalaki sa mga kapitbahay ng mga katagang. Walang makikialam dahil away mag-asawa ito. Pagkatapos noon, sumakay ang lalaki sa isang kotse at dali-daling umalis. Ang ibang mga residente naman ay narinig ang malakas na boses ng babae na dumadaing sa sakit. Isang nagmalasakit naman na kapitbahay ang pumasok sa loob na pink na bahay. At pagpasok nga sa loob, nakita niya ang isang lalaki sa sahig na hindi na tumutugon habang ang isang babae naman ay nanghihingi ng tulong dahil sa mga tinamo niyang mga saksak. At ang babaeng biktima nga ay walang iba kundi si Dewi. Agad namang tumawag ng ambulansya at mga pulis ang mga residente. At pagdating nga nila sa lugar, dineklara ng mga paramedics na ang lalaking kasama ni Dewi sa loob ng bahay ay wala ng buhay. Habang si Dewi naman ay isinugod sa pinakamalapit na ospital. Subalit makalipas lamang ang ilang minuto, agad ding binawian ng buhay si Dewi. Ang lalaki nga ay kinilalang si Dan Agus, 32 years old.
Si Dan at Dewi ay nagtamo nga ng mga saksak sa iba't ibang parte ng katawan dahilan para sila ay bawian ng buhay. Sinabi nga ng mga residente na ang sospek sa krimen ay isang lalaking mahaba ang buhok at may dalang itak. Inilarawan nga ng mga residente ang kotseng sinakyan ng sospek, kaya naman kalaunan na pag-alaman na ang lalaking sospek ay si Abdul. At ay nga sa may-ari ng paupahang bahay kung saan natagpuang wala ng buhay si Dan, ang umupa ng bahay ay sina Dan at Dewi na nagpakilalang mag-asawa. At sa marriage contract nga na ibinigay ni Dewi sa may-ari ng bahay, hindi si Dan ang nakalagay doon, kundi ang totoo niyang asawa na si Abdul. Na para bang nagpanggap nga si Dan na siya si Abdul. Dahil dito, binuo nga ng mga pulis ang teorya na ang sospek sa krimen ay ang mister ng biktimang si Dewi. Hindi nagtagal na aresto nga ng mga pulis ang sospek na si Abdul matapos masundan ang kanyang kotse ng mga otoridad. At nang i-check nga nila ang kotse ng sospek, nasa loob pa din ng kanyang kotse ang itak na siyang ginamit niya sa krimen na may mga bakas pa ng dugo. At sa police station, hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa si Abdul at sinabi nga sa mga pulis na siya ang pumatay sa kanyang misis na si Dewi at ang kalaguyo nito na si Dan. Ipinakita nga ng mga pulis kay Abdul ang ilang video ni na Dewi at Dan na magkatabi sa kama. Kinumpirma naman ni Abdul na iyon nga ang kanyang misis. At ayon nga sa salaysay ni Abdul, nahuli niya sa akto ang asawa niyang si Dewi at Dan na magkasama sa kama nang puresahan niyang pasukin ang bahay ng pinangyarihan ng krimen. Hindi naman makapaniwala si Abdul sa kanyang nakita at dali-dali namang nagbihis ng damit sina Dewi at Dan habang nagsasalita ang sospek dala-dala ang isang itak. At ayon nga kay Abdul, labis siyang nasaktan nang nalaman niyang niloko siya ni Dewi at mayroon na pala itong kalaguyo. Gusto lamang ni Abdul na humingi ng tawad si Dewi sa kanya, bagay na hindi naman ginawa ng babae. Dito na nga raw tila nagdilim ang paningin ni Abdul at bilang pinagsasaksak si Dan nang paulit-ulit kaya agad itong binawian ng buhay. Sunod namang inatake ng saksak ni Abdul si Dewi na tatakas dapat na mga oras na iyon. Ibinahagi nga ni Abdul sa mga pulis na hindi siya naniniwala sa alegasyon ng kanyang mga kapitbahay tungkol sa kanyang misis. Pero sa huli, totoo pala ang lahat ng mga chismis. At sa huli, kinasuhan nga si Abdul ng 2 kaso ng murder at ikinulong. Hatol na habang buhay na pagkakakulong o hatol na bitay ang maaring karapin ni Abdul kapag siya ay napatunayang guilty sa pagpatay sa kanyang misis at sa kalaguyo nitong si Dan. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon na mabigyan ng title ang ating storya ngayon, ano ang iyong ilalagay? Ano ang magiging reaksyon mo kung sakasakaling makita mo ang iyong asawa kasama ang kalaguyo nito sa ibabaw ng kama? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!